Hello guys, welcome back to the Bihero Master Seaman channel, ang pinakatotoo at simpleng channel ng mga marino. So for today's video, anong gagawin natin, Sabil? Mag-test ng JMDSS onload and offload. Okay. Minsan nakakalimutan ko rin to, kaya iano natin si Segundo kung ano ba ang mga moves niya dito, mga best technique na naman niya sa paano mag-test nito. Kasi iba-ibang barko guys. So iba-iba din ang ang procedure, pero dito i-discuss natin kung ano yung procedure namin dito sa aming barko. Okay, hindi na tayo magtatagal, Sumil. Let's go. Bago tayo magsimula sa offload and onload test of JMDSS equipment, ito muna ipapakita muna namin sa inyo yung yung equipment. So ito yung SATC, ito yung part of JMDSS equipment guys. Ito yung MMHF, tapos ito yung another SATC namin. So nakita nyo dito sa Bulang Crystals guys, ang dito guys, ito may voltahe. So ito yung pinaka critical, ito yung natin, ito yung i-observe natin. So as you can see guys, the reading is about 27, no? Wag ko kurap guys kasi dalawang dalawang pamaraan kasi to guys eh. Yung una, yung sa amin na barko napansin mo guys, 27 degrees. 27 volts pala. Dito amperahe. So dito masyadong hindi na natin pinapansin masyado, pero dito lang si Sumil nagbabase ng kanyang mga moves pag mag-test siya. So dito guys, ito yung catch guys. Napansin nyo guys, ito ba? Ito may sinasabi kasi ang Bulang Crystal dito guys. Keep battery charger switch place to auto. Ito auto na, auto. Ito ba auto siya, no? Battery charger. Tapos ang sabi sa Bulang Crystal guys, in case the voltage is not kept between 26.5 volts and 27 volts, turn battery charger switch to off and contact engineer. Wala na guys, prekitik na. Kasi contact engineer, grabe, ibig sabihin, masyadong maliit yung lang niya guys. Ibig sabihin guys, pag offload onload tayo mamaya, most probably hindi talaga siya hindi talaga siya bababa. Pero sa ibang barko guys, meron yung tinatawag na pag mag-onload ka guys, kailangan pag gagamit ka ng onload, yung dapat itong voltahe, pag gagamit ka na mag-onload ka, 10% guys sa voltahe dapat magbawas siya. Kung 10% ang magbawas guys, palit ka na ng battery o may something wrong na sa battery mo. Let's say for example guys, ito kung kung wala to ba, in case lang ba, kung wala to, kasi ito masyadong masyadong dawala dawalang baba ba, 26.5 volts and 27 volts. Pero pag sa ibang barko kasi guys, halimbawa ito 27 volts, ang sabi sa Bulang Crystal nila, pag more than 10% daw, pag gagamit ka na mag-onload test ka na, pag ang volts guys reading will drop more than 10% of the yung initial na na voltage, so that's the time you need to replace your battery. So for example, gamitan nating simple mathematics halimbawa 27 volts to guys, halimbawa hindi to applicable sa amin. 27 volts, tapos mag-onload ako, mag-test ako ng onload. So 27 volts guys times 10%, this is 10%. So that is 2.7, no? So 27 guys minus 2.7, yan lang yung allowable mo na under control pa yung battery mo. Pag more than guys, more than 10% na, it means may problema na, your batteries have problem and you need replacement. Okay? So yan ang diferensya guys ng yung amin, which is ito, tsaka yung sa ibang barko, di ba? So guys, bago natin galaw-galawin tong mga mga equipments dito, so kailangan i-explain muna namin sa inyo kung ano ba yung offload, ano ba yung onload. Sige Sumel, ikaw nga, ano yung offload natin? Ano yung offload? Ano ibig sabihin ng offload? Offload means na kung wala na ang mga equipment na naka-connected sa battery, sir, yan yung offload. Okay.
Yung unload means na kapag ginamitan mo na ng equipment, naka-on na lahat yung MR shot, HF, tapos PTT ka, no? PTT ka na ng Try ka ng transmit, no? Transmit ka na. Oo, ito. So, okay guys, naintindihan na? So, i-recap ko lang. So, ibig sabihin, pag upload daw guys, ibig sabihin, itong SATC, dalawang SATC at itong MMHF namin na radio, switch off to guys. Under battery power guys, under battery power. I-switch off natin yung AC guys, yung normal na power. Tapos maging ano siya, battery power na siya. So, yun. Pag walang ano guys, pag walang connected na naka-switch on na equipments guys, yung dalawang SATC nga at MFHF. So tapos yung voltahe niya guys within sa range, let's say for example sa amin 26.5 to 27, na-explain ko na dati yung sa kabilang barko din na style. So sa amin lang between 26.5 and 27 lang talaga yung voltahe. Pag off namin, mag-switch na kami ng battery power, switch off lahat ng gamit, kailangan ang voltahe dyan lang between 26.5 and 27. Now, ngayon, ito, pag mag-onload na tayo guys, same pa rin, under battery power, switch on yung mga ano guys, switch on yung dalawang SATC at MFHF, tapos gamitan natin ng mag-transmit tayo sa MFHF ng station, ito, PTT, ano natin, mag-transmit tayo. Kailangan sa amin na side guys, kailangan ang voltahe between 26.5 and 27 volts pa rin. Pero sa ibang barko guys, yung sabi ko sa iyo na kailangan not more than 10% yung decrease ng voltahe niya. Ibig sabihin, pag not more than 10, under control pa yan guys. Pero pag more than 10% na sa initial voltage niya, and after pag switch ng ano guys, pag transmit ng from MFHF, so pag fall down siya ng ganyan, more than 10%, ibig sabihin may problema na sa battery at you need to replace the battery. So hindi na natin patatagalin guys, ito na i-actual na namin yung ano natin, yung pag ano natin ng offload and onload of JMDSS equipment. Okay? Ang gawin natin, Sumel? Switch off muna natin yung battery, yung equipment. Okay, naka AC power to ngayon guys. So bago namin mag DC under battery, switch off muna namin yung mga equipment. Sige. Switch off. Pack. No, ito yung proper mga base technique guys. Pack ang MFHF, second SATC. Ngayon, ano na, switch off. I-switch off na natin yung power. Okay, sige guys, punta nandito yung ano namin guys. Videohan ko lang guys Ito guys, naka-good seamanship guys, may label na to guys, naro. GMDS battery onload switch switch na. Action sa below the panel, ito guys, battery onload switch below. Ito guys, ito ba? Power off. Kita mo yung power guys. So i-off natin to guys, ha? Okay. So ngayon guys, naka-under ano na yan? Naka-under na yan ng ano guys, ng battery power na to. So anong sabi sa offload? Walang connected daw, no? So ibig sabihin guys, ito patay. Ito naka-off. Mahirap yung patay kasi naka-off. Yan, off lang ha. Tingnan niyo yung voltahe guys. Huwag kukurap guys. Tingnan. Ilan? 27 no? Ganyan yan guys. So, ibig sabihin yung battery namin guys, under control siya. Ulitin ko ha, yung dito ha. Sabi dito 26.5 and 27. Kailangan ganyan lang ang voltahe. So sa amin guys, perfect 27 no? Di ba? Yun yung offload. Ngayon mag-onload tayo guys. I-switch on na natin yung ano. Ito na, onload na guys, under battery power. I-switch on na natin yung SATC, okay? Yung ano, yung MFHF radio and second SATC. Okay? Yan, ganyan dito, live na live. Ito lang, actual demonstration talaga to. Yung special guest ko na naman si Sumil. Ngayon, yan ha. Ngayon. Okay, ito. Yan. Nakauna ngayon guys. Nakauna, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, mag-transmit na daw tayo. Mag-transmit tayo ng PTT. Sa PTT. Sige, mag-ano ka ng sa ano, Sumil? Sa sentro lang. Sige, mag-type ka sa sentro. So doon tayo mag-testing sa sentro guys. Sentro guys, 16540 to famous to dati nung araw guys, pero ngayon parang mahina na tumatambay. Ngayon, mag-transmit ka, sige.
Oh, radio check, read location. Okay. Oh, yun guys. Oh. Radio check. Oh. Okay na. O ngayon guys, ito naka-transmit ka na guys. O i-double check natin yung ano, yung battery. Anong nakikita? 27 pa rin guys. Di ba? 27 pa rin siya. So ibig sabihin under control ang ano namin guys, ang battery. So pasado to. Huwag kang magano guys dahil minsan tinatanong to ng mga third party inspection. So anong frequency nito, Somel? Gaano kadalas ang testing nito? Daily, sir. So daily daw to guys, daily test ang offload and onload test of JMDCS equipment. As per company standard tong ang palaging namin guys. So hindi na kami magtatagal guys. Salamat at sana may natutunan kayo. Ito din yung gamit namin. So don't forget to subscribe, share, click the notification bell for more updates. So hanggang sa muli guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Babush!